maging pagpapala po tayo sa bawat isa sa atin sa magitan ng ating sasabihin. Ang lahat na negatibong pananalita, lahat na mga tinatawag natin na pagmumura, lahat na makasira ng ating kapwa ay wag na po nating sabihin. Lahat na makapagbigay ng takot ay wag na nating sabihin. Lahat na nagbibigay ng alalahanin ay wag na nating sabihin dahil tayo ay magiging alulod ng pagpapala sa blessings na ibibigay natin sa kanila na napatawag natin na kind words, gracious words, at saka pleasant words. No? So yun mga kaibigan ay napakalaki na at hindi natin mabibili yan. Mabibili natin ang pinakamahal na regalo, pinakamagandang regalo. Subalit, kind, gracious, and pleasant words ay hindi po natin mabibili yan. At ang makagawa lang yan ay ang tayo na gagawin po natin upang makapagbigay ng pag-asa sa ating kapwa. Di ba napakaganda? No? Kasi halimbawa, mayroon tayong hamon sa buhay. Makarinig pa tayo ng hindi maganda, so lalo tayong malulungkot, makaibigan, lalo tayong matatakot. No? So mayroong isang kwento, no? Mayroong tao na nagkasakit siya ng isang buwan na nakahiga lang siya. No? Yung nakahiga lang yung tao po na ito, no? Sabi na, may tumawag po sa kanya. Kasi nabalitaan, alam mo naman tayo, dahil, di ba sa social media natin, dahil sa PM pa lang, personal message pa lang, o kaya sa text, natin. No? May tumawag sa kanya, no? Nagtawag sa kanya, sabi niya, kapatid, yung mister kong namatay ay hindi nagamit yung kanyang damit. Mayroon dito. So, sabi sa akin, sabi niya, lalo akong nakabahal. Sabi niya, dahil narinig ko. Lalo daw siyang natakot. Lalo daw siyang nakabahan. Tapos bandang huli, may tumawag naman sa kanya. Sabi niya, pare, yung sakit ang sakit ni Mr. So-and-so, no? Tulad sa'yo. At saka namatay na. Lalo daw siya natakot. Sabi niya, lalo ako natakot, sabi niya. Pero alam mo, mayroong tao na pumunta sa kanya, sabi niya, hindi. Huwag kang matakot, kapatid. Huwag kang matakot, kaibigan, dahil pwede tayong tumawag sa hari ng mahari, sa Diyos sa mga Diyos at sa Panginoon Panginoon. Pwede tayong tumawag sa pinaka-the best, pinakadakilang doktor. Pwede tayong tumawag. Sabi at tumawag tayo, mag-pray tayo na ikaw ay gagaling. Alam niyo ba mga kapatid, gumaling yung tao na yun. So, ibig sabihin, sa aking analysis yun, mga kapatid, yung parang kanyang isip ay nabago. Yung parang nabaling, parang ano yan mga kapatid Di ba sa TV natin ay mayroong channel, no? Parang i-channel lang siya. Kasi yung kanyang isip ay nakapokus doon. Sabi niya, ano na ako? Hindi na ako gagaling dahil ganito, ganyan. Sabi ni pare, sabi ni ganito. No? So yan, alalahanin natin. Huwag natin intindihin natin ang sabi ni Lord na sabi niya. Nakalagay, mayroong awit. You are the God that healeth me. No? Ikaw ang Diyos na magpapagaling sa akin. So, mayroong kwento dyan tungkol kay isang hari sa Israel. So, nagkasakit siya ngayon. Sabi ng propeta, sabi niya, ihanda mo na yung iyong tahanan dahil mamamatay ka na. No? Alam mo ba ang ginawa niya ay lumuhod, nagpray, umiyak. Sabi niya, Lord, nakikita mo naman kung gaano ako katapat sa iyo. No? Baka pwede mo pa ako dagdagan yung aking buhay. Alam mo, hindi pa nakalabas yung propeta. Pinabalik na Lord, sabi niya, balik ka. Sabihin mo kay Haring Hezekiah na narinig ko ang kanyang prayer. No? Kaya dinagdagan pa ng 15 years yung kanyang buhay. So, ganun din po tayo mga kaibigan. Kasi ang Diyos noon, ang ating Diyos ay the same yesterday, today, and forever. No? So, ibig sabihin, ang Diyos ay Diyos pa rin kahapon, noon, ngayon, at magpakailanman.
So yan po ang tandaan natin. Kung nagpapagaling ang Diyos natin noon, nagpapagaling din siya ngayon. No? Kaya huwag tayong mag-worry. Kasi God is our best healer. No? So ngayon yung tao na yon, dahil siyempre nabago ang isip. So balit tandaan natin mga kapatid na life and death is in the power of our tongue. No? So ibig sabihin na sa magitan ng ating salita, pwedeng gumaling ang ating sakit o pwede hindi gumaling ang ating sakit. No? Kasi dapat affirmative palagi. Ibig sabihin ay palagi tayong positibo. No? So gayon mga kaibigan, no? So ang sakit niya ay siya ay gumaling. No? So tandaan natin, Psalms 19:14, Panginoon, hayaan mo po na ang lahat kong sasabihin at ang pagbulay-bulay ng aking puso ay katanggap-tanggap sa iyo, aking Panginoon at takapagligtas. No? So dito sa verse na ito, ina-acknowledge na natin ni si Lord ang ating tagapagligtas, ina-acknowledge na natin siyang ating Panginoon. Savior. Kaya napakaganda, mga kaibigan. So God can save us whatever sickness we have. No? Kahit ano pa dyan kalala na sakit. No? So alam niyo ba yung kay Haring Hezekiah, alam mo ba yung kagaling sa kanya, sabi ng propeta sa kanya, kumuha ka ng dahon ng ganito at saka itapal dyan. No? So, ibig sabihin yung parang sa herbal ngayon. So, yan mga kaibigan. Pero, lahat kasi ay di-create ni Lord yan na mayroong purpose. Kaya tinatawag yung herbal. No? Kaya, napakaganda mga kaibigan. No? Kaya hindi natin alam na ang gamot pala natin ay dyan lang pala sa ating paligid. No? Lalong-lalong na dito sa Barangay Tuungan, maraming tanim si Kagawad Tunya dyan. No? Na iba pala dyan ay gamot natin. No? Yung loyang dilaw o kung ano pa man. Kaya pag nakausap ko po yung taga-DOST, sabi niya, napakagaling yung barangay nyo. No? Palaging nananalo yan tungkol sa mga pananim, no? Kaya salamat, no? Praise the Lord na sa magitan ng mga pananim na lead by Kagawad Tunya na ano yung pa natin. Number 1 pala tayo sa DOST, no? So within Metro Manila, below mo yan, napakaganda pa talaga yung ating. Kaya suportahan natin, i-pray natin ang ating barangay na lalong gaganda, no? So yan mga kaibigan, no? So ngayon ay Christmas na, kaya bibigyan po natin ng gift ang bawat isa sa atin. Ulitin ko po, kind, gracious, and pleasant words. So yan, no? Pag mayroon tayong kind, gracious, and pleasant words, napakaganda dahil makapagbigay ng blessings, makapagbigay sa mga nawala ng pag-asa, magkaroon ng pag-asa. Ang may mga takot, mawawala ng takot. Ang maraming pag-alala ay mawala ang pag-alala. Dahil, mga kapatid, sa iyong sinasabi, and you are guided by our God Almighty. No? Diba napakaganda pag yun ang gagawin natin? So yan, no? So kaya ang gift natin ay gracious, pleasant, and kind words. Pag yan po ang ibinigay natin, ulitin ko po mga kaibigan, hindi po natin mabibili yan, kundi mula sa kaibuturan ng ating puso. Napakaganda, no? So yan mga kaibigan. Tapos ang pangalawang verse ay sa 143 verse 8 ng Psalms, no? Let me hear your loving kindness this morning. Yan. Because I trust in you, no? Hayaan mo pong marinig ko ang iyong kagandahang loob sa umagang ito dahil ako'y nagtitiwala sa iyo. So, biro mo yan, no? So, ibig sabihin, sa umaga pa lang, dahil sa verse na yan, dinideclare na po natin na pinagkatiwalaan natin o full trust tayo sa ating Panginoon. So, pag mayroon tayong full trust sa ating Panginoon, of course, sigurado, gagabayan niya po tayo dahil nagtatrust po tayo sa Kanya. No? Kaya napakaganda pag yan po ang ating gagawin. No? So, let me hear your loving kindness this morning because I trust in you and
Let me see the path which I should walk, because I lift up my spirit to you. At ayaan mo, O Lord, na aking makita ang daan na dapat kong lakaran, ang daan na dapat kong tatahakin, ang daan na dapat aking susundin, dahil tinataas ko po ang aking kaluluwa sa iyo. So yan mga kaibigan, so ibig sabihin, na pag yan po ang mga ating ibulay-bulay, ang takot ay mawawala sa atin. Bakit po? Dahil tulad sa experience ni Propeta Eliseo at ang kanyang armor bearer o ang kanyang aide-camp na si Gehazi, ang sabi ni Eliseo, Lord, buksan mo po ang mata ni Gehazi na makita niya. So yung nakita ni Gehazi, maraming angels na nakapalibot sa kanila, na sobra pa sa dami ng masundalo na ipinadala ng kaaway. So ganoon din po tayo mga kaibigan, yung ating pananalita ay mabuksan ang isip ng ating kapwa upang makita nila ang kadakilaan ni Lord. Upang makita nila ng ating Panginoon ay siyang Jehovah Jireh, the greatest provider. Upang makita nila ng ating Panginoon ay siyang Jehovah Rapha. Jehovah Rapha, ibig sabihin na siya ang dakilang manggagamot. So yun mga kaibigan. Kaya manalangin tayo, we will pray together, we will help each other, we will remind each other na yun po ang ating gagawin upang makatulong po tayo sa ating kapwa. Ulitin ko po mga kaibigan, hindi po natin mabili natin ang pinakamahal na regalo, mabili natin ang pinaka-the best na regalo. Subalit, ang kind, gracious at pleasant words ay mula lamang sa kaibuturan ng ating puso, and we will pray as guidance from our God Almighty na gagabayan tayo ng lahat na lalabas sa ating bunganga mga kaibigan ay kaya-aya sa Kanya, katanggap-tanggap sa Kanya, at ang pagbubulay ng ating puso upang ito ay ang pagpapala sa ating kapwa. No? Diba napakabuti at napakaganda pag yan ang gagawin natin. No? Ulitin ko po yung dalawang verses mga kaibigan. Subalit bago yan, no? As unang-una ang tinalakay po natin ay ang takot. No? So sa Psalms 34:4 na nakalagay, I sought the Lord and He answered me, and He delivered me from all my fears. Ako ay nanalangin at sinagot ako ng aking Panginoon at pinalaya niya ako sa lahat ng aking takot. No? So ibig sabihin sa verse na ito mga kaibigan, pinapahayag ni Haring David na marami tayong kinakatakutan, maraming mga bagay na natatakot tayo. Subalit, mayroon tayong pwedeng tawagan. Upang anumang takot mayroon tayo ay mawawala. Kaya hindi na tayo mag-inom ng matablita o kung ano pa mang magamot para mawala ang ating takot. No? Kaya para makatulog tayo ng masarap. Dahil pag may takot pala tayo mga kaibigan, nahirapan tayo makatulog. No? Subalit, pag wala tayong takot, no? Pag wala tayong takot, napakasarap ang tulog natin. No? Parang sarap-sarap yung tulog natin. Kaya sikapin natin mga kaibigan, magtulungan po tayo na tayo ay magkaroon ng gift na ibibigay sa ating kapwa. Ulitin ko, 3 lang po na synonymous naman siya, no? Kind, gracious, at pleasant words. Mga kaibigan, maraming salamat sa inyo. Tayo na po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa iyong mga salita, Lord. Salamat, Panginoon, na kung kami ay tatawag sa iyo, pag kami ay manalangin, iyong sinasagot. At salamat, O Lord, na ang aming takot ay iyong inaalis. Panginoon, maraming salamat sa iyo. Tulungan mo po kami na lalong magtiwala sa iyo. At Lord, salamat sa iyong salita. Lord, tulungan mo po kami. Ito ay manatili sa aming puso, sa aming isip. At tulungan mo rin po kami, O Lord, na aming ma-share sa aming kapwa. Sa iyo lamang ang kapurihan, kalutian, O Lord. Sa pangalan ni Jesus namin Panginoon tagapagligtas. Lahat po ay magsabi ng Amen and Amen.